Sa pagsalang ng Department of National Defense sa plenaryo, ilang mga proyekto at programa pa na plano para sa susunod na taon, ibinida ng ahensya sa mga kongresista. Una sa balita, si Julian Bunag. Alas 2 ng hapon nang i-terminate ng Kamara ang deliberasyon sa pondo ng Department of National Defense sa plenaryo. Sa 2 oras na pagbusisi ng mga kongresista, sumentro ang mga ito sa mga panukala at proyekto ng ahensya para sa susunod na taon. Sa pangunguna ni Negros Occidental 6th District Representative Mercedes Alvarez bilang sponsor at vice chairperson ng National Defense and Security, tinalakay niya ang ilan sa mga paglalaanan ng planong idagdag na pondo sa DND na aabot sa 2.3 billion pesos. Ilan sa mga nakapilang paglalaanan ng halagang yan ay ang development ng forward operating base sa Balabac, Palawan, pagbuo ng establishmento sa Lawag bilang main operating base na magagamit sa disaster response at humanitarian operations sa karagatan at himpapawid. Ang aprobadong halaga nito ay 300 milyong piso. At the same time, the request of the Philippine Navy for the acquisition of a mobile ISO dry van ammunition container, which costs 165.625 million pesos. This is needed, Mr. Speaker, to address the risk of accidental explosions or burning of modern ammunition and explosives, especially missiles and torpedoes of the Philippine Navy. 68 million pesos naman para sa operational requirements sa paglipat ng headquarters ng Philippine Marine Corps sa Bataan Technology Park sa Morong, Bataan. Sa pagdinig, isa rin sa nabuksan na usapin ay ang pag-modernize ng mga pasilidad ng ahensya para tuluyang makasabay sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Representative Alvarez, hindi sapat ang 15 taon para ma-modernize ang kabuuan ng AFP. It is not sufficient, Mr. Speaker, because as stated earlier, a 15-year horizon is unrealistic because some systems used in the early years may be obsolete due to technological advances. And of course, as DND has stated, it is necessary to acquire new systems and develop infrastructure that can support these different technologies, Mr. Speaker. Iginiit din ni Representative Alvarez na kinakailangan na rin ng ahensya na pagtuunan ng pansin ang Philippine Army ng bansa. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Julian Bunag, Alauna sa Balita, Congress TV.